Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang araw matapos iulat na dinukot ang dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte at kanyang anak, natagpuan silang patay sa Silago sa Southern Leyte. Ayon sa pulisya, hinampas ng matigas at mabigat na bagay ang mag-ama saka pinagsasaksak bago itapon ang kanilang mga katawan. Kanina nadakip ang tatlong suspect sa krimen matapos nilang sumuko sa Pasay. Ang isa sa mga tinitignang motibo, utang sa negosyo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Patay na ng matagpuan kahapon sa Silago, Southern Leyte ang 60 anyos na dating Vice Mayor ng Abuyog, Leyte na si James Bohol at ang 28 anyos niyang anak na si Carlo James. Natuntun sila sa tulong ng GPS system na nakakabit sa nirentang getaway car ng mga dumukot sa kanila. 3 araw yan mula nang i-report ng isa pang anak ni Bohol ang pagkidnap sa mag-ama sa kanilang opisina at warehouse sa Mayorga, Leyte. Ito po ay base sa salaysay din ng mga witnesses ay nangyari ito noong June 27 at around 1 p.m. in the afternoon. Doon mismo sa warehouse ng mismong biktima. At siya'y kinuha ng itong tatlong suspect na kalalakihan. At from there ay dire-diretso po nilang itrinabel papuntang Silago, Southern Leyte. Kanina ay dinakip na ang tatlong suspect sa pagpatay sa mag-ama, hindi sa Leyte kundi sa Pasay City. They send us a feeler to surrender. And so with the intercession and negotiation with the respective families, we successfully persuade them to surrender. Sabi ng pulisya, merong bahid ng pagsisisi ang mga suspect nang magsagawa sila ng extrajudicial confession o pag-amin ng krimen sa pulisya. May pagsisisi at sinabi pa nila na ito mula sa kanilang bibig ay pinagplanuhan nila. Pinukpok po nila ng matigas na object, believed to be a dumbbell. Pinukpok hanggang nawalan ng malay at nung itatapon na nila ay pinagsasaksak pa nila. Ang hindi raw inamin ng mga suspect ang sumbong ng isang kamag-anak ng mag-ama na nakatanggap umano ng text na humihingi ng ransom. Ayon sa pulisya, posibleng panlito lang ito para makatakas. During the dawn of Sunday ay nandyan na po sila sa Allen, Samar at around 4 o'clock in the morning about to take the Roro going to Matnog, Sorsogon for their eventual escape. So kung sila man po yung nag-text, somehow it is panligaw. Gawa na po ng wala na po sa kamay nila. Naitapon na nila yung bangkay Saturday pa lang. Ayon sa mga pulis, matagal na raw magkakilala ang mga suspect at mag-amang biktima. Ayon sa tumayong leader ng tatlong suspect, magkasosyo sila sa negosyong mantika. Dahil may utang yung isa sa kanila, posibleng yun ang dahilan? Yes po. Inamin din po. Parang kulang siya lagi sa kanyang mga kinukuhang kabayaran ng stocks. Sa pagkakasabi po, pagkakakwento niya, yung cheque na about na ibabayad niya is amounting to 550,000. And I am not certain as to the totality ng kulang niya or utang niya. Pero initially, may ino-offer siyang cheque. Case closed na ito para sa pulisya dahil sa pag-amin ng mga suspect at pagtugma ng kanilang pahayag sa paunang investigasyon. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang pamilya ng mga biktima. Sa kanilang bayan ay naka-half-mast ang bandila bilang pagpupugay sa dating opisyal. Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Kumarap sa Senado ang tiyahing pulis ng 14 na taong gulang na namaril sa isang paaralan sa Tacloban. Ang giit niya, walang paalam na kinuha ng pamangkin ng kanyang baril sa nakakandadong taguan sa loob ng nakalak niyang bahay. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban ay nakagigimbal di lamang dahil 3 bata ang nasawi at maraming iba pa ang nasaktan. Sa pagdinig ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality kanina, tila sariwa pa sa ina ng nasawing si Joyancy Separa ang nangyari. Hiling niya,
babaan ang edad na pwedeng makasuhan ang bata at sana raw mapatawan ng mas mabigat na parusa. Sa ilalim ng batas, ang 14 anyos na namaril na si alias Nash walang pananagutang kriminal base na rin sa kanyang edad. So paano yan? Isa sa ano lang yan sa bahay Pag-asa? Pwede naman siguro. I agree. Yung sinabi ni Tulfo. I agree po. Yung sinabi niya, pwede naman siyang makulong doon sa ibang pasilidad na pwede sa kanilang edad para din nila maramdaman yung sakit, yung parusa na karapat-dapat sa kanila eh. Disiplinahin din sila. Eh yung bata na yan, nakamatay yan eh. Nakamatay yan. Nakamatay yan ang tao. So ano, ibababahay Pag-asa lang yun? Ha? Humarap sa publiko sa unang pagkakataon ang tiyahing pulis ni alias Nash. Siya ang may-ari ng Glock 17 pistol na pinaputok ni alias Nash ng mahigit 30 beses ayon sa mga pulis. Kwento ng kanyang tiyahin, kinuha raw ni Nash ang baril nang walang paalam sa nakakandadong taguan niya. Dumaan umano si Nash sa bintana para mapasok ang nakalakdaw niyang bahay. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po. It's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I'm only the one who had possession of the keys to my house. Tinanong din siya tungkol sa napabalita na dinala niya sa firing range ang batang pamangkin. I only bring him once. You brought him just once. Just once. Bakit? Anong reason? Ba't nyo siya dinala sa firing range para turuan na mag-firing? Anong dahilan? He usually told me that he wanted to be a police officer like me. He looked up on me. Yun po, he wanted to be a police officer, and he was asking if I could bring him sa firing range. Kwento rin ng tiyahin, napansin daw niya na nag-iba ang kanyang pamangkin nang magbinata na. Yung napapansin ko po kay Nash is masyadong mahaba ang oras niya sa cellphone. He is introvert, more or most of the time hindi siya nakikipag-usap. Gusto lang niyang mapag-isa. Nung siguro nag-puberty na po siya, doon siya nag-start na magkaroon ng sarili niyang mundo. Nasampahan na ng reklamong murder ang pangalawang suspect na si alias Rod. Sinubukan daw ng Senate Committee na imbitahin din ang kanyang pamilya sa pagdinig pero hindi sila matunton. Panukala ni Senador Raffy Tulfo, amyendahan ng batas para magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga minor de edad na nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Bagamat hindi sila dapat isama sa regular na kulungan, hindi rin daw sila dapat nakahalo sa ibang bata sa bahay Pag-asa. What I saw in the US, juvenile detention center, na talagang kulungan. May mga selda. Bawat bata pagdating sa gabi, nandun sila sa kanilang selda to make them feel na sila ay nasa facility na para gampanan yung parusa na ipinataw sa kanila. Humarap din sa komite ang ilan pang magulang at kaanak ng mga namatay at nasugatan sa pamamaril. Nagbabala naman si Committee Chair Riza Ontiveros, pati ang ilang eksperto tungkol sa 764, isang international network na nagsusulong umano ng karahasan at extremism sa social media at gaming platforms. Posibleng na-impluwensyahan daw nito ang mga suspect. May indikasyon din daw na may adult groomer ang mga suspect base sa pag-aanalisa sa Facebook account na pinaniniwalaan kay alias Nash. Pakay ng mga groomer na makuha ang loob ng mga bata online para mamanipulate sila. Pagkatapos ng barilan, nag-post ng comments sa page na ito ang tila mga miyembro ng parehong grupo. Makikita ang sinasabi ng mga miyembro ng grupo na sumusuporta
sa ginagawa niya. Sa comment ng isang Sedik Riazanov, sinabi, na-edit na kita boy sa TikTok. Make sure na delete mo ang Discord, Reddit, Telegram para walang evidence mahanap. Itong Sedik Riazanov rin ang pinaghihinalaang adult groomer ng mga batang ito. Ayon sa ilang eksperto at advocates, may palatandaang may mga dayuhan na nagpapakalat sa Pilipinas ng nihilistic violent extremism o yung galit sa lipunan, pagsasagawa ng kaguluhan at iba pa. Nagiging daan daw ang online games at social media para makarecruit sila ng kabataan. Dumalo rin sa pagdinig ang kinatawan ng Meta, kumpanyang may-ari ng Facebook, na nagpahayag ng pakikiramay sa mga biktima ng Tacloban school shooting at sinabing makikipagtulungan sila sa mga otoridad sa investigasyon. Please rest assured that protecting young people online is not just a policy position for Meta, but it is a responsibility that Meta take it seriously. Upon learning of the incident, Meta removed the perpetrator account and took down content glorifying and supporting the attack. We also removed the perpetrator-generated content and any material that depicting the moment of violence against visible victim. Meta also applied the disturbing content warning on the aftermath footage. And also shortly after the incident, we reached out to the law enforcement to press our support to assist in their investigation. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Inalis na ang mga bus na ibinalandra sa EDSA ngayong ikalawang araw ng rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa People Power Monument. Mula roon ay nakatutok live si Maris Umali. Maris. Vicky, bukod sa mga nabanggit nyo, ay inisyuhan na rin ng Land Transportation Franchise and Regulatory Board o LTFRB ng show cause order ang 34 na operator ng mga pampublikong sasakyan na namataan sa mga rally sites. Yan ay para pagpaliwanagin ang mga bus at UV Express operators na ito kung bakit hindi sila namasada sa kanilang mga ruta. Sa pagharang ng dalawang service bus na mga ralista sa EDSA busway kahapon, naipit at nasaktan ng pulis na pumipigil sa bus. May pulis ding sinapak ng isang ralista sa Girian. Pero ang 4 na inaresto kahapon, pinalaya rin ngayong araw. Yung bus driver po natin is hinayaan na lamang po ng ating police since part naman po ng trabaho daw niya yung nangyari. So pinatawad na po niya. Yun naman pong nanapak is ina-identify pa po ng ating police kung yun po talaga yung nanapak sa kanya. For further investigation pa po kaya na-release itong 4 nating mga naaresto kahapon. Kanina nagkagulo muli para maalis ang mga harang na bus pero matagumpay na silang natanggal sa pagkakabalandra. Kanina, may konting kumusyon because yung mga nasa baba po na mga kapatiran ay ayaw pong pagalaw yung bus. Although nakalagay po sa permit na dapat walang nakabalagbag po dyan ng mga sasakyan. So we ask the attention ng mga leaders nila para pumunta mismo doon para sabihan yung mga kasapi po. Kinahaponan, pinalipat na rin ang iba pang mga bus na nakaparada sa White Plains. Pati ang mga concrete barrier sa bus carousel iniusog din para 3 lane na ang madaraanan ng mga motorista. May-ari ng motor, habulin nyo na. Pag naikarga na po yan, tapos na po yan. At ang abisong ito ang mga nakaparada pa rin sa EDSA, tinutuo sa mga hindi sumunod. Bantay sarado ang paligid ng People Power Monument ng 3,000 pulis mula sa National Capital Region Police Office o NCRPO at Regional Mobile Force Battalion. At bagaman nabulaga sa dami ng ralista kahapon, iginiit ng Philippine National Police o PNP na hindi nagkaroon ng failure of intelligence. We have monitored already that this thing will happen. The only problem is, hindi natin ma-pinpoint yung exact day. But just the same, before the rally, bago sila pumunta rito, nakapag-deploy na tayo. The only problem is, hindi natin in-expect na ganun karami. Vicky, nagpapatuloy ang programa dito sa People Power Monument at sa mga sandaling ito ay nagsasalita ay si dating Secretary
Mike Defensor. At ayon naman sa kapulisan ay handa silang magbantay hanggat merong permit ang mga rallyista. As of 6 p.m. Vicky, nasa 8,000 na yung crowd estimate ng pulisya dito sa mga dumalo nga sa rally. At bigyan ko lang kayo ng traffic update ngayon nga pong rush hour. Nakikita natin na may pagbibigat na ng daloy ng trapiko at kumakapal na rin po yung volume ng mga sasakyan dito sa may EDSA White Plains, pa northbound po yan. Pero sa nakikita po natin, tuloy-tuloy naman po yung daloy ng mga sasakyan doon sa 3 lanes na nagagamit sa mga sandaling ito. Doon naman po sa kabilang side, sa kabilang lane, pa southbound, napakaluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Tuloy-tuloy po. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. At mga kapuso, silipin na natin ang latest sa EDSA. Para lang sa araw na ito ang unang permit na ibinigay sa Iglesia ni Cristo. Pero may isa pa silang hiling na permit para bukas. Mula roon, live na nakatutok si June Veneracion. June! Emil, kung pagbabasihan ang original request ng Iglesia ni Cristo sa Quezon City Government ay hanggang Biyernes nila gustong mag-rally dito sa may EDSA People Power Monument. Hanggang alas 8 ngayong gabi lang ang pinagbigyan. Pero sabi ng Department of Public Order and Safety ng Quezon City ay pwede pa naman itong ma-extend. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagtiyaga sa EDSA People Power Monument ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Pangalawang araw ito ng kanilang rally kontra katiwalian at pagsuporta sa kanilang kapwa INC member na si Senador Rodante Marcoleta. Yan ay sa gitna ng planong kasuhan ng senador ng plunder dahil sa pagtanggap ng 75 million pesos mula sa 3 pribadong individual. Kung ang rally kahapon ay walang permit, ang rally ngayon ay inihingi na nila. Batay sa original nilang request sa Quezon City Hall, hanggang Biyernes sana nila gustong mag-rally rito. Gayunman, maaari itong ma-extend ayon sa Quezon City Department of Public Order and Safety. Yan ay kung susunod sila sa mga napagkasundo ang panuntunan, gaya ng pagtiyak sa kaayusan sa rally, at dapat gawin lang ito sa White Plains Avenue hanggang Temple Drive. Dapat may order po, then panatilihin po yung disiplina, yung sa mga basura, yung parking places po, andun po lahat. Ang mahalaga pong nakalagay kasi doon is dapat smooth flowing po yung traffic po sa EDSA at bawal pong pumarada along the stretch of EDSA. Sa maghapon ay naging free-flowing ang programa. Naka-open mic para sa mga gustong kumanta, basta magpalista. Nagbalik dito si Batangas Congressman Leandro Libiste, kasama ang 500 kababayan ng kanyang distrito. Napaka-hypocritical na inuuna ang kaso kay Senator Marcoleta na hindi naman allegedly galing sa pondo ng gobyerno sapagkat ang masasabi ko, napakaraming mga kongresista at senador ay tumatanggap ng pera galing sa mga DPWH contractors at napakaraming mga kampanya ay pinondohan ng flood control. Napakalaga sa ating kinabukasan. Mahigit 1 oras na lang bago matapos ang rally permit ng Iglesia ni Cristo para sa araw na ito at nagpapatuloy pa rin ang kanilang programa habang hinihintay kung magkakaroon ba ng extension o hindi. Balik sa Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Buwis buhay ang pagtawid ng mga mag-aaral at residente sa isang ilog sa Pinamalayan sa Oriental Mindoro. Dahil walang tulay, umaasa lang sila sa lubid at styrofoam. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ganito po kahirap ang sinasabana ng aming mga estudyante. Ganyan ang kalbaryo ng mga pauwing estudyante at residente sa Pinamalayan Oriental Mindoro para lang makatawid sa isang ilog. Gamit ang lubid at styrofoam, kita ang hirap ng mga ito nang biglang Yan, tumaob na. Gayunman, ligtas silang nakatawid. Kaya lang nabasa ang mga gamit pang eskwela ng estudyante. Ayon sa isang guro, nakapasok na kasi sa paaralan ang mga estudyante bago pa kinansela ang klase dahil sa masamang panahon. No choice sila. Ginawan po ng paraan ng tatay ng bata. Pero kaya naman daw daanan ito kapag maganda ang panahon. Pag hindi po masama ang panahon at maganda ang panahon naman ay
maliit yung tubig, nakakatawid po ang mga tao. Kaya panawagan nila sana makapagtayo ng tulay sa naturang ilog para maging madali ang pagtawid nila. Naperwisyo naman ng baha ang 3 komunidad sa barangay Buhangin proper sa Davao City dulot ng malakas na pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulan sa bansa ay dahil sa pinagsamang epekto ng low pressure area na naging bagyong Henry pati na ng habagat at local thunderstorms. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Umaabot na sa hanggang 6 na rape case ang inaitatala sa Calabarzon kada araw po yan. 500 suspect na ang nahuli, kabilang ang isang gumahasa umano sa 3 menor de edad sa iba't ibang probinsya. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang matukoy na ang eksaktong lugar ng kanilang priority target, agad kumilos sa mga operatiba ng Regional Intelligence Division 4A. Dapa! Arestado ang 24 anyos na suspect sa serye ng panggagahasa sa Cavite, Bulacan at Quezon Province. Nagkaroon tayo ng breakthrough nito nung may report doon na mayroon namang isang minor na kung saan ay inatim na naman na re-rape na sana nitong subject na to. Patawid na naman sana ito ng Masbate. Considering na yung lugar na pinagtaguan niya, yun yung doon ang pier na papuntang Masbate. Ayon sa Calabarzon Police, edad 5 at 11 anyos ang kanyang mga nabiktima sa Cavite, Bulacan at Quezon bago nagtago sa bahagi ng Bicol. Ang kanyang ginahasa sa Padre Burgos, pinatay pa niya sa sakal at itinapon sa ilog. Meron siyang recorded na 3 rape cases, all minors at isa doon ay rape with homicide pa. Lahat ay takot sa kanya, even his family ay takot sa kanya kasi pinapatay nga po niya yung victim niya to conceal yung rape na executed by him. This rapist, serial rapist, may all minors at that at it's a state of mind that kung hindi yan nahuli ng ating mga kapulisan ay he will keep on doing such horrible acts. Ayon sa Calabarzon Police, tuloy-tuloy ang kanilang pagsisikap na mahuli ang mga sex offenders sa Region 4A sa harap ng mataas na insidente ng pang-aabuso sa rehiyon. This is a continuation of the Oplan Bantay Dangal na nakakonekta po doon sa enhancement of police operations. For the past 40 days, nakahuli na tayo ng 512 na sex offenders. So warrantless arrest and arrest with warrants combined. Sinabi ni Marantan noong nakaraang buwan na may 5 hanggang 6 na insidente na pangahalay sa rehiyon kada araw. Wala pang pahayag ang inarestong suspect na na-turn over na sa Quezon PPO. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.